lang sa ating banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Conching. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang ang bawat araw ay sa Kanya. Lahat ng sandali ay siya sa bawat anak ng mga anak na tinatawag niya. Halina mga mahal ko, damhin ninyo at kilalaning lubos pa upang mapatunayan niyang buhay na buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, ano po sa palagay ninyo ang kanyang layunin? Bakit siya ay hindi nagsasawa sa kanyang mga anak? Po, nang panahon po ni Moises, inatasan po siya. Ang mga pag-aatas sa bawat inatasan ay iba't iba. Ano po? Kay Moises, ang pag-aatas po ay ang paghango niya sa mga Israelita. Ang bayan ng Israel na minamahal ng Ama na napadpad sa mga Ehipsyo, sa Ehipto po, na inalipin ng mga Ehipsyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa panahon na yun, doon ibinigay ng Ama kay Moises yung napakaraming bawal, napakaraming tuntunin na tinatawag. Yun po yung mga tuntunin, mga alituntunin, mga kagustuhan, mga pagpapatupad ng Ama. Maraming paghahain na pamamaraan. Subalit ngayon po, ng panahon ng Espiritu, ngayong panahon ng Espiritu, tulad na lamang po ng paghahain ng Kristo na katapatan ng layon at nasa niya. Buhay po ba ang Diyos? At ilan lamang po sa mga pahayag na pamamaraan kung ano ang kagustuhan ng Ama sa paghahandog sa kanya ng mga anak niya nung panahon ni Moises. Inyo pong pakinggan. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang pagkaing may libadura, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng libadura o pulot kung ihahain sa Kanya. Huwag na hindi ninyo lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan kay Yahweh. Kung ang handog na pagkain ay trigong mula sa unang ani, kailangang ligisin ito o ibusa. Pag-aralan niyo po ito. Ang libadura po kasi ay umaalsa, pampaalsa. Ayaw po ng Ama yung mapagpaimbabaw na tao. Kaya sabi niya, kung bibigyan ito ng kahulugan sa mga may pangunawa na nakakaunawa sa bahagi ng Espiritu, ibig sabihin ay huwag kang maghain sa Ama ng pagpapaimbabaw, kundi katapatan. At bakit po kailangang may asin? Sapagkat kung yung hain mo sa Kanya ay walang panlasa,
Para ka lang naghahain na pinakakain mo yung hayop na walang alam sa handa mo, sa kinakain niya. Ang nais po kasi ng Ama ay ihain mo yung sarili mo ng buong katapatan, buong kababaan, na nadarama mo siya, na nalalasahan mo kung sino siya at ano siya. Ibigay mo yung panlasa mo ng pag-ibig sa Kanya. Ibigay mo yung katotohanan at katapatan sa Kanya na walang halong pagkukunwari o pagpapaimbabaw na ibig niyang sabihin. Buhay po ba ang Diyos? At ng panahon ng Kristo, maliwanag na ibinigay ang pinakapangunahing utos, ang ibigin ang Ama ng higit sa lahat. Sa isip, sa salita at sa gawa ay makipagtotoo sa Kanya. At kapag inibig mo ang kapwa mo, ay inibig mo na rin siya. Napakabuti po ng Ama. Lahat na lang ay binabahagi niya. Lahat na lang ay pinaalam niya. Subalit ilan nga po kaya ang mga tao na sa Kanyang paghahandog ay magiging tapat. Kaya nga po kumisan, ang mensaheng totoo binabaluktot at minamalinong hindi tumatanggap. Bago po kayo magbigay panukala o katang-isip na daratal sa inyong isip yung mga pagpapahayag na tama, bago po kayo magkasala, pakasuriin ninyo. Kung hindi nyo po naiintindihan, magtanong kayo. Ano po? Ang hirap po sa tao hindi niya na naintindihan, bibigyan pa niya ng kasalanan yung kapwa niya. Dapat, kung di mo naintindihan, doon sa nangusap, doon ka magtanong. Hindi yung doon sa wala rin katulad mo na, halimbawa, mas mahina yung pinagtanungan mo, mas madilim ang pag-iisip, sasagot lang sa'yo, ewan ko nga ba kung ano ba yung mensahe na yan, di ko rin naintindihan. Tama po ba? Subalit, kung mismo doon sa nangusap, naglakas loob kang magtanong, papaliwanag sa'yo para maintindihan mo na hindi ikaw yun at pangkalahatan. Ano po? Kaya ang tao ay nagkakasala sa maruming pag-iisip. Ang tanong ko naman po sa inyo ay eto, kung ikaw ba na nakikinig ay maganda ang damdamin mo at kaisipan, alam mo ang Diyos ay hindi magtuturo sa iyo ng makasasama. Alam mo ang Espiritu niya ay hindi mag-aakay sa dilim. Bakit bumabalandra sa iyo at hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan? Sa makatwid, ibang espiritu ang nasa sa iyo, kaya hindi mo maintindihan. Buhay po ba ang Diyos? Yan lang naman po ang palatandaan. Ang tagapakinig, ang nakikinig, at nagpapahayag, kung magkaperehas sila ng espiritu, magkakaintindihan. Kaya po ang Kristo, hindi naunawaan, hindi naintindihan ng mga kumalaban, sapagkat hindi nila kayang tanggapin na sila ay gayon. Subalit napakapalad po pala ng tao na alam niya yung kanyang kasalanan at siya mismo ang susuko. Hindi yung magbibigay siya ng katwiran at magdadaan pa yung lalaban siya. Alam niyo po, kung halimbawa man at sa isip ng tao dinadaya siya o kaya nililin lang, dili kaya naman ay pinarurunggitan lang, pinatatamaan, sino po ba higit na nagkakasala nun? Ano po, nawa po'y huwag kayong tumulad sa mga nakikinig na sa halip na nakaunawa at nagliwanag, lalo pang nadimlan. Sapagkat bumalandra sa damdamin, binigyan ng kasamaan, lumaban sa Espiritong Banal. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, ano po ba itong gawain ito? Pag-aakay sa liwanag. Pag-aakay sa katotohanan. Pag-aakay sa matuwid. Kung nagpapaakay ka, bakit baluktot ang isip mo? Ba't di ka makaunawa? Ba't di ka makatanggap? Yun lang po kasimple. Kaya wag po ninyong tutularan yung mga taong nakikinig, nagbibigay naman ng masama sa isip. At kapag tinanggap mo ang Panginoon, hindi na ganun ang pag-iisip mo. Tama po ba? Kapag tinatanggap mo ang salita ng Ama, sinusuri mo yung sarili mo. Tinatanto mo yung sarili mo. Subalit, hindi yung salita niya na binibigyan mong masama. Buhay po ba ang Diyos? At dyan po napapatotohanan na lingkod ka rin ng Ama at alagad ka ng Kristo. Sapagkat kung alagad ka ng Kristo at totoong alagad ka,
Nakakatuwa sa damdamin mo yung pagtutuwid, di ba? Nakakagalak sa puso mo yung pag-aakay, di ba? Subalit dahil laban, hindi ka makakagalak. Sa mga nararamdaman mo, lalo pang nakakagalit. Buhay po ba ang Diyos? Kaya niyo pong pakinggan ang mula kay Lucas. Minsan, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga ito. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag na po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandesira ang kanilang mga lambat. Kaya't tinawayan nila ang kanilang mga kasamaang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito, na puno ang 2 bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa pana ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, ng mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nilang lahat at sumunod kay Jesus. Ano po ang iniwan nilang lahat? Yung kanilang ari, yung pag-aari nila, ano po? Ang minamahal, kung inyong pagtatantuin, maliwanag ang tinugon nitong si Simon. Magdamag na po kami. Napagod. Subalit wala po kaming nahuli. Ngunit nang dahil po sinabi nyo, susunod ka ako. At nakahuli siya. Nakahuli ang lambat nila na hindi nila kayang dalhin sa bigat. Ano po ang ibig nyo mabatid? At ano ang ibig ipabatid sa inyo ng Ama? Ang pagsunod pala sa salita ng Ama sa pamamagitan ng anak ay tunay na nakakaligaya, kaaya-aya sa damdamin at nakapagbibigay ng sigla. Napatotohanan nitong Simon na sa salita ng Kristo na may buhay, sa isang salita nagkaroon ng katotohanan. Ihulog ninyo eka, at nang ihulog ng ahunin ay hindi na madala ang laman. Sa makatwid, anong wala sa iyo na hindi maibibigay ng Ama mo kung susunod kang anak niya sa pangalang Hesukristo? Buhay ba ang Ama? At nang dahil nakita ang kapangyarihan ay tunay na sa nagmula, tinawag siyang Panginoon at nangayupapa at tinurang maliwanag, "Lumayo po kayo sa akin, hindi ako karapat-dapat, sapagkat ako isang taong makasalanan." Ilan kaya ang taong matutukoy sa sariling damdamin, ang kanyang kasalanan ay nasusuri niya? Subalit, ilan kaya naman ang tao rin na hindi niya mabatid ang kanyang kasalanan, nagmamaang-maangan, pinapakli,
at ikinakaila mismo sa kanyang sarili ay binibigyan niyang katwiran at matuwid. Mga mahal, mapalad ang nakakakilala sa kanyang kasalanan. Mapalad ang nagbabalik loob sama. Mapalad ang nanikluhod sa isang Jesus at nagsising ganap at ibinigay ang pagsisisi. Ilan kaya ang taong makatotohanan na nang makilala niya ang makapangyarihang Panginoon niya, na may magagawa pala sa buhay niya, na tanging siya pala ang tagapagligtas niya. Ilan kaya ang totoong magsisisi at magbabalik loob at sasabihin niya ang ganang pagkatao niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang Panginoon. Subalit maliwanag ang katotohanan. Ano man ang kasalanan ng tao, dalawang kamay ibinibigay ng Ama upang tanggapin at kupkupin ng higit pa sa kanyang inaasahan. Yamang siya'y nagbalik loob at nanikluhod at nakita niya ang kanyang kamalian at ibinigay ang pagsisising ganap. Mga mahal ko, yamang ang tao ay nag-aaral ng kabanalan, nawa ay matutunga sa kabutihan, sapagkat ang pagsuko ay isang paraan para makilala mo ang sarili mo. Sapagkat ang pagkilala ay hindi lamang makikita doon sa mga bagay, kundi sa pandama. Nang makita nitong si Simon kung anong ginawa ng kanyang Panginoon, nagpakababa at nagsisi, na halos dagukan ng sarili at sinasabing, lumayo po kayo sa akin, hindi ako karapat-dapat, isa akong makasalanan. Subalit ilan kaya ang taong alam niya na kasalanan niya na? Subalit pinapaklipan niya sa sarili niyang hindi siya nagkakasala. Wala siyang kasalanan. Sinong taong walang kasalanan? Sinong taong hindi nagkakamali? Kaya't kung hindi mo aaminin, ika'y mahina, ika'y marupok at nagkasala, kailan may hindi ka makapagbabagong buhay. At yan yung taong ang pananaw sa sarili ay tama't mabuti. Sapagkat kung laging titingnan ng tao, sa tuwing ay titingnan niya ang kanyang nagagawang pawang sa kanya'y mabuti na, wala nang isusuko pa siya sapagkat siya'y taong matuwid na. Subalit kapag ang tao ay nalaman niya na siya ay may kamalian, buong kababaan niyang ibinibigay ang sarili niya at sa kanyang Panginoon ay sumusuko siya. Mga mahal, nawa kung sa unang pagkatao ninyo ay hindi nyo nakilala ang Diyos na buhay at kinikilala ang Espiritu sa pangalang Hesukristo, sa bawat araw na pagdulog nyo, sa bawat araw na may nagagawa sa buhay nyo, sa bawat araw na nararamdaman nyong nililingap kayo, buong kababaan nyong ibigay ang sarili nyo at patotohanan ninyong buong puso kayong nagsisisi. At yan ang pawang katotohanan. At paano mo naman mapapakilala ang Ama mo ay buhay? At paano ikaw na ikaw ay kumikilala kung ang salita ay hindi mo tinatanggap, tulad nitong si Simon? Kung hindi naniwala, kung hindi niya sinabi, magdamag na po kaming napagod, subalit wala kaming nakuha. Ngunit nang dahil sinabi niyo po, susunod ako, sa makatwid sa kanyang pagsunod, nakita niyang hiwaga ng kanyang Panginoon. Maraming tao naghahanap ng hiwaga, naghahanap ng himala, subalit ayaw sumunod sa katotohanan. Ayaw sumunod sa kanyang Panginoon. Hindi niya sinusunod ang kanyang salita. Sapagkat mayroon siya sa sarili niya, may katwiran siyang sarili. Subalit paano mapapakita sa iyo ng Panginoon mo ang kahiwagaan at kadakilaan kung hindi ka muna susunod at tatalima ka sa Kanya upang mapakilala niya sa iyo, siya'y mahiwaga at ang taglay niya ay kapangyarihan. Kaya mga mahal, kung totoo lamang ang pananampalataya ng tao, mararamdaman niya sa puso niya ang kanyang pinapanginoon, ang kanyang tinatawagan. At kapag naramdaman niya sa salita niyang banal na naghahari at pinakikinggan niya, kapag naisuko niyang sarili niya at buong pusong tinanggap niya, may mapapakita ang Panginoon niya. Masasabi sa kanyang, lahat ay kaya kong gawin. Buhay ba ang Ama? At kung pag-aaralan, hindi na sila lumayo
sa dakong ding yaon, kung saan sila'y naroroon, doon din pinahagis ang kanilang lambat. Di sinsana, lumayo muna at nagtungo sa palaot muna. At doon makapagsasalita silang, paano po kami? Na hindi makakakuha, hindi naman po kami dyan Doon, kami kanina. Dito po pala ang isda. Yan ang taong mapangatwiran. Subalit, hindi sila lumalis doon sa lugar na yon, sumunod lang sila. Ano ang ibig sabihin ng ama? Anak, hindi mo kailangang baligtarin ang sarili mo para mapakita kong buhay ako sa iyo. Kundi sumunod ka lamang. Hindi na kailangang iwanan mo pa lahat kung ano ang nasa iyo. Kundi sumunod ka lang sa salita ko, may papakita na ako sa iyo. Buhay bang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Kung ang katotohanan ay pinapakli ng tao, ano pa yung katotohanang iluluwal sa inyo? At kung si Constancia, sa pangungusap niya ay kanya lamang ito, paano niya babaybayin ito? Itong istorya na ito. Sulong tao, mayroon sentido kayo. Kaya nyo bang iniyulat pagdaka ang ibig kahulugan niyon? Mga mahal, yan ang pawang katotohanan. Kung nais mong sumunod sa Panginoon mo, kung nais mo siyang makilala sa kahiwaga at kadakilan niya, sumunod ka sa salita niya at ipakikita ang kahiwagaan sa buhay mo. Subalit, kung sinasabi mo lang sinasamba mo ang Panginoon mo at ang salita niya ay bumabalandra sa puso mo, pumapasok sa kaliwa, lumalabas sa kanan, pumapasok sa kanan, lumalabas sa kaliwa, ano ang sinabuhay mo? Wala. Hindi mo mapapatotohanan, buhay ang Diyos mo. Kaya't sa pagtalima, pagsunod muna, hindi sa pangangatwiran, hindi sa panloloko, kundi sa katotohanan, para mapatotohanan ang Diyos mong tinatawagan ay may magagawang kahiwagaan. Mga mahal, katotohanan itong sa akin tinuturan. Ano ang ibig ding ituran at sa inyo ay idugtong o isusog sa karunungan? Maliwanag. Minsan pa'y nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Getsemane. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao nang ibig makarating ay makarinig ng kanyang salita. Sa makatwid, ang mga sumusunod ay sa salita gumugusto. Hindi doon sa sinabi niyang hiwag at himala muna at ang lahat ng sumunod sa salita nakakita ng hiwaga. Buhay bang Ama? Mga mahal, katotohanan ang saki tinuturan. At ganang pagkatao, paano babaybayin ito? Maliwanag ang katotohanan. Ang sumusunod, nakikinig. At ang nakikinig, sumusunod. Subalit kung sumusunod ka, di ka nakikinig, walang kwenta. At kung nakikinig ka naman, hindi ka rin sumusunod, walang silbi. Kaya dapat magkasama ang sumunod ka at nakinig. Ang nakinig ka at sumunod. Yan ang pawang katotohanan. Kaya kung ang tao, tagasunod ng Kristo, subalit hindi nakikinig ng salita para itimo sa diwat isabuhay, walang silbi, walang kwenta. Kaya mga mahal, tagasunod ka ba ng Kristo? Lingkod ka ba ng Kristo? Sumunod ka sa pinag-aatas sa iyo at patototohanan ang sinusundan mo. Diyos siya ng buhay na katawan mo. Mga mahal, ang hirap sa tao, masabi lang lingkod siya. Masabi lang tagasunod siya. Yun, para sa kanya'y pagmamalaki na. Para sa kanya'y tama na. Subalit sa pananaw ng Ama, wala ka pang ginagawa para sa kanya.
sapagkat ang salita niya'y bumabalandra sa puso mo, di tinatanggap ng kalooban mo, sapagkat di ka pa makasunod ng dahil ang sarili mo ay di pa nagbabago. Mga mahal, pawang katotohanan, kapag nagsalita ka ng katotohanan, ang makatotohanan at nakikipagtotoo ang tatanggap. Kapag nagsalita ka ng kayabangan, ang kapwa mo mayayabang, hindi sa'yo rin tatanggap, sapagkat di sila magpapatalo. Magsalita ka ng kasinungalingan, ang katulad mong sinungaling maaring tanggapin ka. Subalit yung nakikipagtotoo, ikaw na sinungaling, di ka paniniwalaan. Buhay bang Ama? Mga minamahal, simple at napakasimple. Ang buhay ng tao dito sa lupa, isang totoo, isang hindi totoo. Isang nagpapakatotoo at isang nagpapakasira ulo. Mga mahal ko, saan kayo ngayon papanig? Sa totoo o hindi? Sa tama o mali? Sa tumpak at marapat? O sa hindi tugma? Mahal na mahal ko kayo. Kapag tinanggap nyo ang salita, dapat nasa puso, dapat nasa damdamin, hindi nasa nguso. Kapag napag-aralan mo ang salita, hindi lamang sa isip, dapat pumasok sa damdamin. Sapagkat kung dito lamang, hindi mo mararamdaman ang kabutihan ng Ama mo, ang kadakilaan ng Kristo mo. Kaya ang pagtanggap sa salita may kalakip na pagsasabuhay. Tulad ng Simon na tinatawag, nang dahil po sa sinabi nyo, susunod ako. Sapagkat nagtitiwala siya sa salita, na ang salitang yaon ay may magagawa. Kaya't naganap ang salita ay mayroong tiwaga. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Kung hindi mo maunawaan, mahirap mong tanggapin. Subalit napakaliwanag ng paliwanag ng Espiritong Banal. Napakahina na lamang ng iyong katotohanan. Kakarampot na kakarampot pag hindi ka pa nakatanggap. Buhay bang Ama? At dilim na dilim ang naghahari sa iyong isip kung hindi mo pa tinanggap, sapagkat napakaliwanag ng pahayag. Ang tunay na Kristiyano at tunay na anak ng Ama at kinikilala siya at tinanggap ang tagapagligtas niya, susunod sa Kanya, hindi lamang tagasunod na kung ano lang ang sinisita-sita, kinikita ng mata, nakikita ng mata, kundi susunod sa kagustuhan niya. Buhay bang Ama? Kaya maliwanag ang katotohanan. Pag-aralan po ninyo. Lumulan na sila sa isang bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Tingnan niyo po. Sino ba naman ang taong uupo sa bangka para mangangaral? Ngayon, sa panahon ng katauhan ng mundong ito, ang nangangaral, magagandang kasuotan, pedestal, inilalagay na luklukan, di gwardya. Ang Kristo walang gwardya, sapagkat ang Kristo'y umaasa sa Ama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kung taglay mo'y katotohanan, nararamdaman yun sa kalooban. Kung taglay mo'y katapatan, sumisibol sa kalooban. Kaya tiyamang taglay mo'y katapat at katotohanan, may galak ang kalooban.
At kung may galak ang iyong kalooban, wala kang galit kanino man, kaya hindi ka nag-iisip na masama sa kayong kapwa. Buhay ba ang Ama? Kaya yung mga sinasabi mo, dahil alam mong hindi ito makasasama sa kapwa mo, kundi makabubuti, alam mo ang Diyos siya on. Dahil ikaw tao ka lang, wala kang masasabing banal. Tama po ba? Kaya yung nakikinig, kung naghahanap ng kabanalan at nais magpakabanal, nanamnamin niya yung sinasabi, hindi yung, si Apo Kunching lang yun. Ganun pa. Alam niyo po sabi ko nga po eto po halimbawa, yung magikero, ano ang layunin niya? Ano po? Dahil magikero siya, naghahanap siya ng magbabayad. Hindi po ba kakausapin niya yung mga tao? Sasabihin niya, magpapakita siya ng mga magic. Pagkatapos, bayad. Si Kristo po hindi siya magikero. Siya ay mahiwagang totoo. Kaya yung kanyang pagkahiwagang at pagkahimalang taglay, walang bayad kahit 5. Kahit 1 denaryo ng panahon na yun. At dito nagalit yung mga magikero. Dito nagalit yung mga manghuhula. Sapagkat, sino ito? Kaya sabi nila, ba't nandito ka? Sabi sa Kristo. Anong ginagawa mo dito, anak ng Diyos, para ba kami ay guluhin mo? Kilala pala ng mga demonyo si Kristo. Kaya pala lumalaban. Subalit dahil mas makapangyarihan ng Kristo, umalis ka sa taong ito. Mabuti pa yung demonyo, mabilis sumunod, Pero yung tao, naalipin. Sabi, sino ba yun? Sundin ko. Sabi, paano? Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Napakadakila niya. Kayo rin po mismo, masusuri niyo yung mga sinasabi kung totoo. Hindi, sige po. Ano silbi ng mga saysay na ito? Na makasaysayang salitang ito kung hindi tatanggapin ang puso ng tao. May silbi po ba? Wala po talaga. Subalit, kaninang papunta ka rito kung nadidimla ng isip mo at nang nakinig ka, hindi kaya nagliwanag? Yan po ang totoo. Dahil maliwanag na tinatanggap nila Simon Pedro na si Kristo ay totoo. Hindi sila nag-alinlangan. Kaya yung pag-aalinlangan ay hindi tama. Kaya kung totoo kang nagtitiwala sa Diyos mo, magtitiwala kang may magagawa siya. Hindi yung pag-aalinlangan, nako, Diyos ko, paano ba yung mangyayari ang sinasabi ng Apo Kunching na yan wala nga akong pera ngayon Alam niyo po, katulad nila Simon, wala nga silang nakuha Subalit sa isang salitang nagtiwala, napuno ang lambat. Buhay po bang Diyos? Ano ibig sabihin ngayon sa inyo? Huwag kang mag-alinlangan sa magagawa ng Diyos mo. Lagi kang magtiwala sa hiwaga niyang ibibigay sa iyo. Huwag kang magtiwala sa tao, subalit sa Diyos mo'y maniwala ka. Buhay ba ang Diyos? Nang dahil itong si Simon ay hindi pagkatawang pagmamasid sa Jesus, kundi guro niya at Panginoon, sumunod. Kaya yung mga alagad na hindi nakakaunawa sa mensahe, hindi alagad. Alagad ni Beelzebul. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po yan. Katulad ni Cecil, kung hanggang mamaya nakasibangot ka niyan at malungkot, hindi ka nasa espiritong banal. Buhay ba ang Ama? Nalimbawa ko lang po si Cecil, baka magalit kayo pag kayo sinabi ko. Kanina ako pa po